Hindi po natin matatawaran ang paninindigan ng INC. Dahil ang INC, mga kaistorya, ay subok na. Subok na sa paninindigan kung ano yung tama at kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kailanman ang Iglesia ni Cristo ay hindi papayag na masasagasaan o malalapastangan ang mga utos ng ating Panginoong Diyos, kasi yun ang una sa lahat. Constructive, objective, fearless, and balanced opinion. Mag-Istoryata Infovlogs with Papa RD. Magandang araw mga kaistorya. Ito na naman ang inyong kaistorya, Papa RD, para sa isang mahalaga at mainit na issue na ating pag-uusapan ngayon dito sa ating Mag-Istoryata Infovlogs. Nako, salamat po sa ating mga bagong subscribers. Thank you po. Salamat po dahil thank you for patronizing. Ganun na lang, no? Salamat po sa mga bagong subscribers natin. Salamat din po sa pag-like, pag-share, pag-comment. And thank you so much for helping me grow my Mag-Istoryata YouTube channel, grow my subscribers. Maraming salamat po. Thank you so much. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. At kung ikaw naman po ay bago sa aking page or TikTok account, don't forget to follow Mag-Istoryata Infovlogs. Bago tayo magsisimula sa ating balitaktakan, inom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Alam niyo itong Genesis Organic Spirulina, ito yung iniinom ko araw-araw. Kasi ito ay natural, organic ito food supplement to. Spirulina, marami itong mga health benefits. Punong-puno ito ng mga nutritional contents. Lalong-lalo na mga kaistorya na hindi tayo bumabata. Kailangan na natin ng mga ganito Ito ay isang plant, no? Blue-green algae. Itinanim ito sa isang fresh mineral water with very low pollution. And malalaman mo talaga na ito ay high quality na spirulina. Ito, Genesis Organic Spirulina, kasi hindi masangsang ang baho. May powdered form ito. Pwede mo itong ihalo sa pagkain, sa yung kape. Hindi mo malalasahan. Tasteless, odorless. Tasteless, odorless spirulina is an indication na high quality siya. Genesis Organic Spirulina. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide and even online. So para sa isang high quality na spirulina, Genesis Organic Spirulina, mga kaistorya. So inom muna tayo mga kaistorya para tuloy-tuloy ang ating balitaktakan, pag-uusap. Hindi po natin matatawaran ang paninindigan ng INC. Dahil ang INC, mga kaistorya, ay subok na. Subok na sa paninindigan kung ano yung tama at kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kailanman ang Iglesia ni Cristo ay hindi papayag na masasagasaan o malalapastangan ang mga utos ng ating Panginoong Diyos, kasi yun ang una sa lahat. Bagaman ang INC po ay naniniwala sa separation of church and state, provided na hindi masasagsaan ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Kung meron mang isang relihiyon na talagang hinihimok ang mga miyembro na sumunod sa batas ng gobyerno, isa doon INC, Iglesia ni Cristo. Talagang tinuturuan ang mga INC na magpasakop sa gobyerno. Yun naman ay kalooban din ng ating Panginoong Diyos. Pero
Kung ang pinasusunod naman ng gobyerno, mga kaistorya, ay labag na sa utos ng ating Panginoong Diyos, doon mo makikita ang paninindigan ng isang Iglesia ni Cristo, ng isang INC. Subok na yan sa history, mga kaistorya. Hindi ko na lang maisa-isa lahat kasi baka isang araw tayo dito. Doon lang sa napanood ko sa Sebsi Film, kasi kapapanood ko lang ng 2 pelikula ng Sebsi doon sa channel, YouTube channel ng Sebsi Film YouTube channel. Pwede din kayong pwede din kayong manood at mag-subscribe. Magaganda yung mga pelikula ng Sebsi. Gumagawa ang INC ng mga makabuluhang pelikula. Magagandang pelikula eh. Mga may moral values talaga. Meron kang makukuha ng mga lessons in life. Kapapanood ko lang kasi sa pelikulang Hacienda Luisita and Cuenco Bill. Doon mo talaga makikita na ang INC ay subok na sa paninindigan. Kahit anong mangyari, mauuna talaga ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yung Cuenco Bill kasi, kung mapapanood mo yun, ay may isang batas na may isang bill na gustong ipasa. Yung Cuenco Bill, mga dekada 60 yun eh, na ayon sa batas, required sa public school, elementary and secondary, na ituro yung katekismo. Yung katekismo, aral katoliko yun eh. Kung naging batas yun, walang choice ang isang elementary at high school student, hindi sumama sa klase kasi batas eh. Maaari kasi siyang ibagsak kasi magiging subject na yung katekismo. Kung hindi siya papasok dahil hindi siya Katoliko, iglesia siya o ibang relihiyon siya, Iglesia ni Cristo siya o ibang relihiyon, maaaring hindi siya makagraduate kasi magiging bagsak yung grade niya doon sa subject na yon. Kung magiging batas yun, yun ang ipinaglaban ng INC. Hindi pwede kasi there is a separation between church and state. Hindi pwedeng ganun na magiging official subject ang katekismo sa public school ng elementary at secondary. Kasi hindi naman lahat ng Pilipino Katoliko eh. 'Di ba? Dapat walang state religion. Kasi kapag ka naging batas yun, parang meron ng state religion, eh mawawala yung separation of church and state. Kaya nanindigan ng Iglesia ni Cristo. Bagaman that time hindi pa masyadong marami ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dekada 60 pa yun eh. Pero nanindigan ng mga kapatid sa INC. Kahit anong mangyari, hindi sila susunod sa mandato na yun. Kasi paglabag yun sa karapatang panrelihiyon. Hindi lang kasi Katoliko eh. Ang mga tao sa Pilipinas, may Muslim, may Mormons, may Sabadista, may Iglesia ni Cristo. Bakit magiging ano bang tawag doon? Magiging order o magiging requirement yung katekismo sa public school? Inanindigan ng Iglesia ni Cristo. Nagrally ang mga Iglesia ni Cristo sa harap ng Kongreso. Kaya to cut the story short, kahit na ipasa yun sa lower house, pero pagdating sa Senate, wala na. Hindi na napag-usapan yun hanggang sa kusang namatay ang bill na yon. Hindi na approve. Pero ang unang nanindigan nun, unang nagsalita, Iglesia ni Cristo. Ang unang nag-initiate, Iglesia ni Cristo.
saka sumunod yung ibang mga relihiyon. Ganun ang Iglesia ni Cristo. Subok na ang INC sa paninindigan. Meron pang isa, yung sa napanood ko lang ito sa Sebsi Film bago pa lang last week o this week yata, Hacienda Luisita. Matindi din yon, mga kaistorya, kasi nais ng mga kasama nila doon, mga ano bang tawag doon, mga farmers no, sa Bisaya, saop, mga saop mga saop sa Hacienda Luisita, mga farmers, nagtatag sila ng union. Yung union naman, allowed ng batas yun. Pero sa INC, hindi pinapayagan ng isang INC na sumama sa union. Labag sa doktrina ng INC yung union. So, ang ginawa ng mga INC na mga farmers doon sa Hacienda Luisita, hindi sila sumama sa union. Kasi labag sa doktrina ng INC yun. At hindi naman labag sa batas. Although nasa batas na pwede kang magtayo ng union, pero hindi rin labag sa batas na hindi ka mag-union. Yung pagsama sa union, freedom of choice mo yon, choice mo yon. Hindi labag na sumama ka sa union at hindi rin labag na hindi ka sumama sa union. Nanindigan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi sila sumama sa union. Union ng mga farmers sa Hacienda Luisita. Dekada 60 din yon, mga kaistorya. At dahil sa hindi pagsama ng mga kapatid sa union, katakot-takot na mga pag-uusig ang kanilang naranasan doon. Hindi sila pinapayagang bumili sa tindahan. Hindi sila pinapasakay sa jeep. Matinding pag-uusig. 'Di ba? Matindi. Pero nilingap sila ng pamamahala. Hindi nga sila pinagtrabaho doon Oo, dahil yun nga, hindi sila sumama sa union, inusig sila. Nagpadala ng lingap ang pamamahala. Ganun pa man, kahit sa mga matitinding pag-uusig, panggigipit ng mga kasama nila doon sa Hacienda Luisita, ay hindi nagpatinag ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Nanindigan ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Oo. Kasi pagdating sa pagsunod sa utos ng Diyos, talagang ganon ang mga kapatid sa INC. Kahit na buhay, kahit na mamatay, basta nasa pagsunod, nakahanda ang mga kapatid sa INC. To cut the story short, dahil hindi talaga sila, although nanalo ang INC sa Supreme Court na hindi required ang mga nagtatrabaho doon na sumama sa union, pero alang-alang sa kapayapaan ay pinalikas na lang sila ng pamamahala. At ang pamamahala ng iglesia ay bumili ng lupa para sa kanila. Doon sila titira. Doon din sila maghahanap buhay. Meron silang mga farms doon. Pamayanan ng Maligaya Resettlement. Umalis sila doon sa Hacienda Luisita. Nanindigan. Subok na sa paninindigan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon, yung katatapos lang na National Rally for Peace, kahit na may mga bashers, kahit na may mga iba't ibang hindi masyadong magandang interpretasyon sa katatapos lang na National Rally for Peace, asahan nyo yan, hindi magpapatinag ang Iglesia ni Cristo. Kasi ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan. Yung bang kapayapaan, mga kaistorya, ay utos ng Diyos? Opo. Diyos, ang tunay na Diyos, ay Diyos ng kapayapaan at hindi Diyos ng kaguluhan. Yun ang pinaninindigan ng Iglesia ni Cristo. Ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo ngayon sa National Rally for Peace, magkasundo, magkaisa, magkasundo para sa kapayapaan ng bayan at para sa ikauunlad ng bayan. Ang totoo, mga kaistorya,
kung makikinig lang ang mga kinauukulan, binipisyo ng bayan yon at binipisyo din yun sa kanila. Kasi alam niyo mga istorya, kung makikinig lang yung mga kinauukulan sa sigaw ng INC at ng Sambayanang Pilipino na Kapayapaan, wala namang mawawala sa kanila. Actually, kung halimbawa pakikinggan talaga nila yon, makakabawi sila eh. Kasi kung halimbawa magpapalabas sila ng official statement na hindi na namin itutuloy ang impeachment kay VP Sara para hindi magkawatak-watak ang sambayanang Pilipino. Hindi na namin itutuloy para sa kapayapaan ng bansa at uunahin namin pag-solve ang mga problema ng bansa, kagutom, kahirapan, kriminalidad, epekto ng climate change. Yun ang uunahin namin. Kung magpapalabas sila ng ganong statement, hindi naman kawalan sa kanila yon. Totoo. Kasi kung gagawin nila yon, that is a sign of humility. Kababaan ng loob. Ang isang mabuting leader ay mababa ang kanyang kalooban. Ang isang mabuting leader ay humble, may sense of humility. Kasi pag amin nyo na, pasensya na, nagkamali kami. Sige, itatama namin. Anong gusto nyo? Magkaisa? Magkasundo? Anong gusto nyo? Unahin namin pag-solve ang problema ng bayan? Sige, pasensya na, sorry na. Nagkamali kami, pero this time babawi. Pakikinggan namin yung sigaw nyo. Magkakaisa kami, magkakasundo para sa bayan. Ay, naku, hindi kawalan sa kanila yon. Oo, hindi ka, actually, benepisyo pa sa kanila yun eh. Pero asahan nyo na, hindi ikokompromiso ng iglesia ang paninindigang yon na kapayapaan. Ganon ang Iglesia ni Cristo, mga kaistorya. Sumuk na sa paninindigan ng INC. Noon nga, mga dekada 60, hindi pa ganong karami ang INC. Ano na lang ngayon? Pero hindi doon eh. Hindi doon. Kung magtatanong kayo, bakit ganon ang INC kung manindigan? Diba? Hindi takot kahit magbuwis ng buhay. Kasi sumasampalataya ang INC na ang INC, ang Iglesia ni Cristo, ito ang tunay na bayan ng Diyos. At sumasampalataya ang isang INC na merong na ang Diyos na sinasamba ng INC ay tunay na Diyos, nag-iisang tunay na Diyos, makapangyarihan, gumawa ng lahat ng mga bagay. Ang Ama na siyang magsasanggalang at magbibigay ng proteksyon sa kanila. Ganon yun. Ganon yung INC. Kaya sana magkakaroon ng redirection ang bansa natin. Kung ano yung pangako nila noon na magkakaisa para sa bayan, walang mawawala kung ibabalik yun. Hindi magagalit ang taong bayan kung ibabalik yun. Bakit? Yun ang dahilan ba't sila binoto ng bayan, ng mga Pilipino. Yun ang dahilan. Yung sinasabi nilang unity yun eh. Unity. Ano ba yung unity? Di ba magkaisa, unity. Kaya kayo binoto ng milyon-milyong Pilipino dahil sa inyong unity, sa inyong flagship program na unity. Kapag ka may unity, automatic na yun, may peace. Kasi wala namang unity pag walang peace eh. Wala namang unity kung walang kapayapaan.
mga kaistorya. So, kung meron kayong gustong masabi, masabi. Kung meron kayong gustong sabihin or comments sa pinag-usapan natin ngayon, please write your comments below. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Kung sa Facebook page ka nanonood or sa TikTok account ko, don't forget to follow. And please, don't forget to like, comment, and share. Once again, maraming salamat po sa mga subscribers. Thank you so much for your support. Sana dumami pa tayo. Maraming salamat. Until next time.